meron po tayong crisis ng retention. Kailan po huling, nung taon tayo dito ay nagdaos ng public evangelism sa overcourt. Ha? Nasilin, ano? Yung bilis ko na. Meron bang mga nahikayat galing sa labas na dito ng paanin? Meron o wala? Meron bang mga nabinyagan doon na galing sa labas na hindi naman sabihin natin hindi anak ng Adventist na napaanin dito? Meron daw. Nasaan na po sila? Nasaan na po sila mga kapatid? Nakilala ba natin? Ilang beses kayang sumipa, at least merong isa. At least baka hindi kaibigan ng Adventist, ano? O, ano pala eh. Ayaw mga nahikayat doon na wala namang maaaring nun lang nakakilala. Meron o wala? Ay ako kasi, talagang malamang namang andito yan. Pero maghanap tayo nung doon lang na-invite at gabi-gabi kumaten at nabinyagan at dito na paanit. Marami o wala? Meron. Parang wala. Kung meron, ilan? Ilan? Hindi na alam. At least meron tayong alam, pero hindi na alam kung ilan talaga. Meron talaga tayong challenge, mga kapatid. Kasi minsan, totoo po yan, nangangarap tayo sa labas, may mga nahikalat doon, may mga nabinyagan na hindi naman alam kung nasaan at saan ang bahay at sino-sino sila. Doon pa lang may problema tayo. O paano mapahalo mo kung hindi mo alam kung saan nakira? Buti yan kung yung nahikayat ay dati nang ini-invite mo sa inyong templo. At least malamang-lamang mag-invite dahil meron ng kaibigan sa church. At umuhod na. O kaya na-invita mo. Tapos nabautismuhan. So ang sabi meron tayong crisis. At ang sabi dyan, the crisis of retention. Kaya sabi dyan, most churches celebrate baptism but neglect systematic retention dahil nga minsan hindi natin alam kung ilan yung mga nabinyagan na galing doon na walang kontak talagang Adventist. O kaya minsan naimbita. Buti yung mga anak ng Adventist kasi alam natin. O kaya mas malamang-lamang na matibay yun. Kasi may Sabbath school tayo at marami na rin yung kaibigan bata o mga anak ng Adventist. Ay pero yung noon lang, o kaya kung yan ay interest ng small group, okay yan. Eh pero yung naibigan ng ilang tao, nag-attend gabi-gabi na binyagan, wala namang talagang kaibigan, kita yun. So, yun po ang ating problema. Dahil dyan, ito pong topic ngayong gabi ay nagtuturo na ang pag-aalaga ng bagong mahalampahakaya ay hindi optional. Alam niyo yung optional? Bahala ka kung aalagaan mo hindi. Hindi po yan optional. Nurturing and discipleship is not optional. It is a pastoral duty, but not duty of the pastor alone. Eh, dapat ang inyong pastor 10 kung ang nurturing ay gawain ng pastor lang. 10 dapat ang inyong pastor. O kaya kung ilan ang nabinyagan, ganoon din yan ang inyong pastor. Ay pwede yun. Kaya nang hindi si district pastor, hindi si church pastor, kundi tayo ang magpapastor noon dahil ay turo ng Biblia, kasi ang sabi ng Biblia, tayo po ay priesthood of all believers. O kaya tama, pastoral duty. At ang sabi, evangelistic wisdom. To nurture and to disciple is evangelistic wisdom dahil sayang ang ating ginastos at pinuhunan sa pangaral kung yung ating inaralan agad ng 2 linggo o 1 buwan o 1 taon na wala. No, diba? Kaya sabi ko kagabi, nagse-celebrate tayo ng binyagan. At wala namang masama. Pero nasa na celebration after ng 1 taon. Yung 120 na wala na yung 0, 12 na lang. At least may 12, 10% para ikapo. Ikapuwi ka ang nabinyagan. Eh, okay din naman, nakatira. Makulit na nakatira. Paano kung wala? Ano pa? Ito yung biblical obedience, sabi ko sa atin. Ngayon,
Tingnan po natin ang ating simpleng analogy. Pag ang nanay ay nanganak at iniwan ang baby, anong tawag natin doon? Irresponsible. Diba? Tama yan. Ganoon din ang church na ang sabi sa atin, churches that rejoice at baptism but provide no ongoing care risk losing spiritual infants. Kaya alalahan po niya, nakikita nyo nasing babae. Ha? Alalahan niyo yung mga anak natin na pinyagan sa kanyang mga apo. Tandaan po niyo mga kapatid, hindi lang sila ang mag-aalaga dyan. Tayo lahat. Dapat kaibiganin din natin yung bata. Minsan kasi sa church, sinatakot natin yung mga anak ng Adventist na naman. Nakakalaga akong ginamit na yung pangalan ko. Sabi ko sa bakay, huwag kang malimot at mainan. Magagalit si pastor. Hindi natakot sa pastor yung bata. Kung sa pastor, hindi yung pastor. Meron bang ibang sinasabi, huwag kayong magulo. Magagalit si Jesus. Ay, nagalit pa si Jesus. Mga maling paraan ng pagsakay sa mga anak. Saan ka nakakita ng magagalit si Jesus? Alam niyo mo mga kapatid, natural po minsan sa mga bata na malikot at magulo at maingay. Ang hindi natural ay yung matanda ang magulo at maingay sa kapilya. Yun. Tama o mali? Yun. Hindi po ganun. Magagalit si pastor. Mali. Meron pa nga akong nakilala. Sinabi mo ganun matanda sa kapilya babae. Huwag kang malikot, magagalit si Jesus. Ano ang sagot mo ba? Sabi naman si Jesus ay babae, nasa ang Panginoon, magagalit sa atin. Sino ang tama? Yung tanda o yung bata? Alam mo mga kapatid, yung po batang yun. Nung ako'y pastor doon sa distrito, yung po ang ilder na binatang kasama ko na napakagaling mag-sermon at napakagaling sa mga kabataan. Dahil ang sabi niya, paglaki mo, makikita ng lola na yan na ako'y nagsesermon sa kapilya. Unfortunately, nakakayong matanda bago naging kabataan niyo. Hindi na nakita. Kasi hindi mga kapatid, dahil yan po'y masaya at pagtuloy para sa Diyos. Kaya, ang sabi dito, keeping them is the revelation of discipleship. At kaya kong sabihin sa inyo, na sa landakan ito, hindi ko malilimutan yung magagandang lesson na ating natutunan doon sa aming Sabbath School, sa aming church, kahit yung mga story na ikinekwento ng mga teacher namin na parang kami kinakabahan sa story ng aming tagapagturo, di ba? Meron kami kasi mga story, parang kinakabahan yung mga bata, ibibitin pa yung kwento hanggang sa matapos dahil yung may impact. So kaya tayong lahat ko itong kunin mga minamahal na mga kapatid. Next. Yan na po lang. Hindi na tayong tumigil. Yan. Okay. So ito na. Infant imagery. Yung bagong binyagan ay katulad daw ng baby na nangangailangan ng milk. Yan. Okay. Wala na ulit. Kaya sabi, ang kailangan ng new believers ay spiritual nourishment, not overwhelming demands. Ang dami na sa ating hinihingi. Dami nating demand. Ang taas-taas na ating expectation. Bagamat tama na expectation, pero hindi ko ganun mga kapatid. Huwag nating parang burden yung kanyang papunta sa kapilya, kundi gawin mo natin enjoyment at tama na magtutulungan. Okay? Ano ba? At ang sabi dito, ang kasunod po niyan, infant ministry, kailangan natin ng shepherding model. Kaya ang sabi, feed my lambs. So Jesus instructs spiritual caretaking as a top priority. Kaya nung muling tawagin po si Pedro, alam niyo po ang sabi lang ng Panginoon sa kay Pedro, alagaan mo ang mga tupa, pakainin mo ang mga tupa. Yun lang. Kaya lang nung sabihin alagaan at nung sabihin pakainin ang mga tupa, yun po'y isang malaking responsibilidad.
yung ating mga AY leader, yung ating mga Sabbath school teacher. Kaya pag kayo po'y nag-Sabbath school lesson sa inyong small group, huwag kang magsesermon sa small group. Oo. Ang ginagawa natin, yung ating Sabbath school lesson, sermon din. Wala naman masama siguro. Tayo po'y magkaroon ng lesson review. Baka yung lesson review ay parang sermon din. Okay din na naman. Ay subukan mong gawin na yung Sabbath school lesson ay interaction. Madali lang po yan mga kapatid. Ha? Bigyan ko kayo ng counting idea. Ngayon po'y uso yung AI. Magagaling yung ating mga bata sa AI. No? Yung artificial intelligence. Magpatulong kayo sa AI na mag-produce mula sa ating lesson or question discussion at tutulungan ka. Kaya pagkakaaral ng mabuti ang lesson para sa kung yung tama, yung question ng AI tama din sa iyong ituturo. Makaka-create ka mula ng lesson discussion. Hindi yung lesson na sesermon ka. E pag ginawa mong discussion, lahat natututong mag-share. At yung makapag-share ako, kaligayahan ko yun bilang ako isang bagong binyagan. At kung bigyan ako ng time ng salita, na-encourage ako, natututo ako magkaroon ng confidence na kaya ko din palang mag-share. Diba? Meron po tayo mga dapat ituwid. Next, mga kapatid. Ayan. Sabi ng Great Commission, teaching them to observe because discipleship is a process, not a moment. Kaya hindi po yung moment na nung nabinyagan, tapos na. Kaya sabi ko, pag nabinyagan, nagsisimula pa lamang ang malaking responsibilidad natin sa iglesia. Kaya mga kapatid ko, yung ating mga binyagan, huwag po kayong papayag na ito nakikita niyo mawala pa sapagkat ating po yung tungkulin sa Panginoon. Next. Ayan. So sabi ng sulat po ni San Pablo, calls nurturing metaphor. Like mother and like a father, nurturing requires gentleness, encouragement, correction, and guidance. Ano po ang kailangan sa nurturing natin? Sa discipleship? Gentleness. Kasi yan po yung maselan. Di ba yung mga bata talagang maselan? Ano? At hindi lang kailangan lang tayo ay gentle. Isa kasi parang akala natin yung mga bagong binyagan, parang yung dating binyagan. Meron kung napuntahan akong simbahan, ako naging pastor doon. Kaya aking ba naman natalang yung hindi sumisimba? Ay sumimba. Ay nagkataon na yung pagsimba ng kabataan yung binata, yung Sabbath Superintendent ay kaibigan. Nako, ay pagkakating ba naman ng Sabbath School ay nabati-bati. At pagkabaging ng pangalan, kung ang pangalan halimbawa ay Jessel, ay ang kasabi-sabi ay, salamat naman Brother Jessel at nakita ka namin at nabuhay kang magmuli. Nako, ay akala'y biro at nagtawanan ng mga kapatid. Suma ang loob. Nung muli kong dalawin ay mahirap ng kapalikin muli. Sabi niya, Pastor, ako pina-open. Totoo kong matagal akong hindi nakakasimba. Ako nakakasimba ako dati, madalang. Minsan ay sa isang quarter, isang beses na ngayon po ang aking narinig. Kaibigan pa yun, ha? Kaya minsan maingat din tayo. Kaya kailangan ng gentleness. At tandaan nyo, yung mga bagong binyagan ay hindi pa kagaya natin o kagaya ninyo. Kaya hindi mo sa ayang sumati sa kung ano na ang ginagawa mo at kaya mo. Diba? Gentleness, encouragement, and correction. Mahal ng mga kapatid. Dahil dyan, ito po ang ating kakatutunan sa ating pangalawang chapter ng aklat. Affirmation that mistakes don't mean failure. Without assurance, they become discouraged and fall back. Madali po yan ma-discourage. Totoo po yan mga kapatid. Ha? Tandaan po natin. Pangalawa. Dali mo na. Okay. Pangalawa. Kailangan po nila ng relationship. No believers really stay because of doctrine alone. They stay because of connection. Kaya sabi ko, they need a friend, they need a mentor, they need a small group, membership in relational circle.
Those are some important needs of relationship. Okay. Hindi nagiging matiingat po sa atin itong bahagi ito. Ano ba? They need instruction. Ano nga po yung una? Ang bagong binyagan ay kailangan ng assurance of salvation. Assurance ng support and encouragement. Ano yung pangalawang kailangan? Sabi natin ang pangalawang kailangan ay ano yung pangalawa? Relationship. Pangatlo, instruction. Not overwhelming information, kundi isa daw simple, maliwanag, at nadadigest na lesson. Pagkamat parang tayo excited na diniscuss natin ang 666. Kaya hindi pa nga anong alam yung sabat, 666 na agad. Huwag mo muna 666, siguro yung 555 na lang muna. Kaya hindi rin maganda yung 555. Baka masanay sa 555 at mula ng 555, hindi na nasimba. Kasi sinanay natin yung ating interest na ang tawag natin ay magaling ka ang aming church na evangelism, kaya lang ang evangelism ng church ay rise and 555 evangelism. Okay, di naman gano'n. Kaya lang hindi po laging gano'n kasi pag wala ka ng 555 at wala ka ng rise, tapos na rin ang evangelism. Kasi sinanay mo ng gano'n, wala ka na maibigay, tapos na. Nasanay na umaasa, hindi nasanay na may responsibility. Kaya okay din ba ito? Kaya lang maglalaging gano'n. So ang sabi, clear, simple, digestible lessons and then reinforcement of what they've learned. What they've learned. Sabi, what they've learned in pre-baptism. Yeah. Okay, and then habit building in prayer, scripture, and worship. Alalayan mo natin sila. Instruction, for sure. Interpret spiritual struggles, model Christian lifestyle, encourage involvement in ministry, and then provide a safe space for questions and doubt. And then the last, celebrate milestone and victories. So, churches with mentors retain more new believers. Palain po tayo ng Panginoon at sana'y atin po lalong nakikita ang kahalagahan ng ating responsibilidad upang ating maalagaan ang ating mga magkaya at mga bagong pangalan sa iglesia kahit pa yan ay mga anak ng ating